Susunod na natin pupuntahan ay ang Ilocos Norte. Part 3 at last episode na ng ating Ilocos Adventure. Sa previous episode ay bumiyahe tayo mula Laguna hanggang La Union, kung saan pinuntahan natin ang mga sikat na pasyalan dito. Binisita rin natin ang bayan ng Bigan, ang kabiserang lungsod ng Ilocos Sur. At sa episode na ito ay pupuntahan naman natin ang probinsya ng Ilocos Norte para libutin ang ilang sikat na atraksyon dito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara sa part 3 ng ating Ilocos Adventure. So susunod na natin pupuntahan ay ang Ilocos Norte. Una nating destination sa Ilocos Norte, yung San Agustin Church na located nga dun sa Paway. Almost 1 hour din yung biyahe. So exactly 1 hour and 30 minutes. Mga 3:39 mga nandun na tayo ng hapon. Then after nun, try natin yung sand dunes doon sa may Ilocos Norte. Yeah, nasaan lugar na kaya tayo? Ano yan? Magsinghal? Masingal? Ayaw nga oh. Ayun oh. Mayroon din pala mga ruins na lumang ano dito. Mga sinuunang tower tsaka ano. Parang simbahan na tayo yun oh. Ang dami dito sa Ilocos ng ganun eh. So nandito tayo sa mga tropa natin dito. Mga ka-riders. Mga babiyahe din natin itong pa Ilocos Norte ah. Saan kayo mga tol? Mga mukhang taga dito lang din yung mga yan oh. Katawan lang ang dala tsaka yung mga gear eh. Tayo ano eh, dala buong bahay eh. Dito na tayo sa Sinait Garlic Center of the North. So marami ditong ano siguro nagtaniman ng bawang. 42 minutes na lang nasa Ilocos Norte na tayo sa may Paway, sa may San Agustin Church. Ito na ang Ilocos Norte. So tara na. Let's go. Punta na tayo ng Paway Church. Dagdag na naman tayo sa bucket list natin. Dagdag check na naman. Ilocos Norte check. Nasa Ilocos Norte na tayo ngayon. Nadadagdagan na naman yung mga bucket list natin. Check na check yan. So as of now 3:37 na ng tanghali. Bali 32 minutes na lang yung babiyahin natin para makapunta dun sa may San Agustin Church. Ayan o. Badok. Ano ba yun? Badok. Ayan. Badok, Ilocos Norte. So ito yata yung unang bayan dito sa may Ilocos Norte. Bon, layo na napupuntahan natin ha. Malapit na tayo dito sa may tuktok ng isla ng Luzon. Biruin mo, gamit namin yung Honda Click natin, motor. Baybay natin, bayan-bayan. Ayan, kaya nga nasabi ko kanina, nasa Ilocos Norte na tayo. Sobrang layo na nito. Galing Laguna, na motor lang yung ginamit namin papunta dito. Yung sa kotse na lang eh, pag ang gamit mo yung kotse, hanggang dito, ano na eh, ang laking achievement na yon. Paano pag yung motor pa? Lalo-lalo na yun kung mga nakabike, di ba? Nakaka-proud na rin puntahan ng ganitong kalayo. Siyempre, dagdag lang, ano lang sa amin, dagdag challenge kasi bayan-bayan yung pinupuntahan namin eh. Magbayan-bayan kami, hindi kami dumaan sa expressway. Sana sa susunod, naka-expressway legal na yung sasakyan namin. 4 wheels or big bike. Para mas masarap maggala. Mas mabilis, mapuntahan yung mga pupuntahan. Ayan o, tabing dagat o. Kaya may cruise doon o. Change of plan tayo ngayon. So hahabulin muna namin yung schedule dun sa may sand dunes.
para hindi na kami gabihin sa sa sand dunes. So, ang gagawin namin ngayon, baka balikan na lang namin yung San Agustin Church bukas. Kasi parang pangit naman kung madilim na yung makukuhanan sa amin. Kaya mas maganda siguro, mas maaga-aga kaming pupunta doon para maliwanag pa. Maliwanag pa yung mga kuha. Kasi tingin ko parang mga matagal-tagal din yun eh. Mga 1 oras din siguro yun. Yan, kasi kami lang din dalawa. Ayan, welcome to Paway, Ilocos Norte. Pupuntahan muna natin yung sand dunes dun sa may Paway. So skip muna natin yung San Agustin Church. Bukas na lang natin siya babalikan. Yeah, yun na yung yung simbahan sa Paway. Ayan, dadaanan muna natin siya. Tabi lang pala siya ng elementary school. Likod nga, likod ng school. Bukas na lang natin babalikan yung Paway Church. So, mas kilala sa San Agustin Church. So, ito na. Nandito na tayo sa may activity ng sand dunes. Park muna tayo dito. Saan daw? Saan po pwede mag-park? Saan na lang? Apply po. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, into the day I'm right. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. Oh, sing your highlight with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. Ayan, ang ganda dito oh. You seem to easily forget how to place Ito yung Paway Beach. when everyday life gets you down. You gotta steal the crown, got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over. It's about time. Oh, sing your highlight on the roller coaster of life. Ayun, sand dunes. Nakalimutan ko kumuha ng insurance. So, promise. Mga, bago kayo pumunta dito, kumuha muna kayo insurance. Iwas kayo dito. Kung gusto nyo yung extreme adrenaline dito kayo pumunta. O dito yung slide. Adrenaline dito. Yung bata oh. Wait, tama si Kuya. Tara, Milo, kaya yan. Game. Sige. 1, 2, 3. Woo! Woo! Yun pala. Yeah! Ikaw naman! Try mo! Ayan, tapos na tayo. Nakakahapo, sakit sa kamay. So guys, tapos na tayo sa sand dunes.
Grabe yung experience doon. Para ka talagang ano eh. Winawasiwas ka talaga eh. Pag hindi ka kumapit, maiiwan talaga kaluluwa mo. Grabe, ang saya. Sulit naman yung binayad. Kaso masakit lang talaga sa kamay. So, ganda lalo yung view doon. Ay, yung sunset. Oo, yung sunset. Maganda talaga yung sunset dito sa may West Philippine Sea, dito sa Ilocos. Kitang-kita mo talaga. Kaya ngayon, makakahabol pa tayo sa Poway Church. Sa may San Agustin Church. Medyo nagmamadali na tayo kasi maabutan na tayo ng lubog ng araw. Kaya hindi na rin kami nag gear up. Kaya kita nyo naman, hindi na ako naka-gloves. Kaya doon na lang kami magsusuot ng mga gear pagkaalis namin ng Poway Church. So, ito na tayo sa San Agustin Church. Ganda oh. Dami pa rin tao oh. Basan may mga parkingan dito? Parkingan po. Doon na lang sir. Ito mga sasakyan doon. Sige po, salamat po. Ayun, parking area. Buong ganda oh. Christmas Day. Nasa Poway Church kami. Ayun oh. Ganda dito oh. Parang may activity mamaya dito oh. Na-checkan na naman yung isa sa mga bucket list. Yan, nakikita lang natin sa mga libro yan ngayon oh. Kitang-kita mo na. Nalalapitan na natin. Ito ang St. Augustine Parish Church o mas kilala sa tawag na Poway Church. Isang makasaysayang simbahan na matatagpuan sa munisipalidad ng Poway sa lalawigan ng Ilocos Norte. Ito ay sinimulang itayo noong 1593 at nakumpleto noong 1710. Ang simbahan ay sikat sa natatanging arkitektura nito na pinapakita ang malalaking toring pader sa gilid at likod ng simbahan na dinisenyo ng mga Espanyol laban sa lindol. Ito ay diniklara bilang National Cultural Treasure ng gobyerno ng Pilipinas noong 1973 at isang UNESCO World Heritage Site noong 1993. Ayun yung sikat na simbahan nila dito, San Agustin Church. Yan, may mga family din na napunta dito. Dito rin sila nagse-celebrate ng Christmas. So pupuntahan natin dito yung signage na Poway. Eh, nakapila ba sila dan? Puntahan natin yung nakapila nga. Oh, parang sa Baguio lang oh, may pila, nagpipila. Ayun, may pila sila. Nakapila po. May pila po ba? Wala po. Wala. Wala ko nakapila. Wala palang pila. Poway Church. Yay! Ganda oh. Mas maganda pala na ginabi tayo dito sa simbahan. Gawa na may pailaw sila. So, hindi na kami magtatagal dito sa may San Agustin Church. Pupunta na kami Lawag City para maghanap doon ng titigilan. Tapos, gawa ng kinabukasan, long trip, rides na ulit. Papunta dun sa may windmill ba tayo sunod? Sa windmill na kami susunod, tapos papagudpod. Yan. Isa lang yung pagudpod windmills. Doon din ba yun? Hindi ko alam eh, search na lang natin mamaya. So, let's go! Pupunta na tayong Lawag City. Baka sakali, meron tayong matulugan kasi Pasko ngayon. Ang dami na namin natawagan, puro fully book. Yan, so hopefully makahanap tayo doon. Meron tayong isang nakita kaso wala siyang contact number kaya pupuntahan na lang namin. 24 hours naman siya bukas eh. Sana mura din para pasok sa budget. Kasi marami pa tayong pupuntahan. Ha? Tarintayin natin. Tatanong natin dito, oh. Baka meron pa silang ano.
Dito ano? Magas ka na rin kaya? Dito na lang kaya tayo. Ayan, try natin. Doon sa loob. Tanong mo. Ayan, tanong muna natin kasi medyo gabi na. Baka meron dito. Ayan, tayo muna natin sila. So, yun. Unfortunately, wala na tayong available na room. So, maghahanap tayo. Mahirap ngayon maghanap. Pasko kasi. Puro fully book na yung mga transient ngayon. Ayan. Medyo gabi na tayo. Hindi, ginabi na pala tayo. Bantay ASF Barangay Nalasin. Taas tayo dito. Grabe. Ayan, medyo madilim dito. Uy! Lord, naman yung Daan pala dito. i-record mo kayo. Record dito yan. Ay, nalaglag yung ano. Ay, alin? Kaya mo na. Alin? Tubig. Uy! Nakakatakot naman dito. Si Waze, dito tayo nilalagay. Dinadaan. Hindi naman namin kailangan mag-forecast. Kailangan namin stay. Kaya pala hindi lumigo dun yung sasakyan din, no? Doon pa tayo sa liblib pinasok ni Waze. Meron ang mga Nalaglag pa yung tubig. Ayun. Buti wala nang laman. So, ayan. Ganito ata yung mga travelers in doon sa mga bukid-bukid. Nasa loob ng bukiran. Ayan, sa ilalim pala tayo ng tulay din na ni Waze. Sa may gilid ng tulay pala. Ayan. Ayan. Maloko din si Waze eh. walang thrill. Hindi pa pala tapos yung trail kanina doon sa may sand dunes. Uy, pagas tayo. Wala na akong Diyos. Pagas muna kami para hindi tayo abuto sa premium. So on the way na tayo sa Lawag. Pansin lang natin dito sa kalsada dito sa Ilocos, talagang madilim talaga dito. Kakaunti lang yung mga post light, post lamp dito, mga ganon. Minsan talagang sobrang dilim talaga, wala kang makita, kaya kailangan talaga dito may MDL yung motor mo. Kasi mangangapa ka talaga sa dilim pag wala. Ganito sa Ilocos, pag madilim, talagang out of nowhere sa kalsada. Walang bahayan, puro bukid lang talaga. Lalo't hindi kami familiar dito. 30 minutes pa yung layo namin mula dito sa sa city ng Luwag. So sana makakita kami ng tutuluyan sa Luwag City para makapagpahinga. Masyadong pagod tayo. Sakit sa kamay nung sa sand dunes dun sa may Poway Beach. So, dito tayo sa Rotonda. Sa Ilocos Norte, parang ang pinaka-city ata, yung parang capital ba? Lawag. Kasi sa Ilocos Sur, alam ko parang Bigan City ata. Bigan City yung parang Kapitolyo. Tapos dito sa Ilocos Norte, Lawag City. Tingin ko lang. Search natin yan. I-confirm natin kay Google. Ayun na yung masyadong madilim talaga dito. Ay! Ang dilim ng kalsada dito. Walang ilaw. Walang kailaw-ilaw yung tulay dito.
Aasa ka na lang sa ilaw ng kalsada, ng mga sasakyan. May ilaw dito yan. Kaso naninilaw lang yung ano eh. Ligo na tayo dito. Oo nga, sa bypass tayo dinaan. Pasok na tayo dito sa parang subdivision na ata. Nasa na tayo? Nasa lawag na ba tayo? Oo, nasa lawag na nga. Malapit na tayo. 200 meters na lang. Ito yung Isabel, oh. Alin? Ito? Yun yung. Uy, ikaw. Tabi pala tayo ng ano eh. Naku, wala tayong paparkingan. Parang wala na dito ah. Ayan, good morning. Ngayon ay December 26. Palis pala. Check out na kami dito sa may Elinia Hotel dito sa Lawag City. So papunta na kami din ngayong Pagudpod. Ay, saan ba to? Diretso lang. Ayan, ang target destination namin ngayong umaga ay ang windmill sa Pagudpod. So meron tong 62 kilometers galing nga dito sa Lawag City. So masisilayan na natin yung ganda ng windmill doon. So hindi na to bago sa amin yung makakita ng windmill. Kasi napuntahan na rin namin yung sa Pililla Rizal. Titingnan lang namin yung difference. Parang alam ko mas malaki ata yung sa may sa Ilocos. Kaya ngayon, tara, let's go. Puntahan na natin yung windmill. So ayan, napakaganda nung araw ngayon, no. Dito rin pala sa Lawag City, may parang tinatayo na rin natang SM. Kasi pag chinek mo sa Waze tsaka sa Google Map, may nakalagay na rin yung SM City Lawag. Ongoing construction ata na yon. Soon to rise daw nakalagay sa mga travelers in, sa mga information nila about sa kanilang mga inn. Yung asfalto, bagong latag lang, oh. Ayan, ganda ng sikat ng araw. Nandito na tayo sa Bacara Public Market. Yan, bagsakan ng mga pagkain. Ng mga isda or ano ata. Ayan, Cagayan River ata yun. Hindi ko alam kung Cagayan River yan o Rio Grande. Ayan, nasa na ngayon tayo as of 6:55. Nasa Pasukin Diversion Road na tayo. Bali, 27 minutes na lang ang layo natin doon sa Cape Bohejador. What? Ano yun? Bohejador ba yun? Lighthouse. Ayan, pupuntahan natin yun. Sana wala masyadong tao. Sana maraming tao. Kasi balita ko parang medyo creepy Creepy. Kinukurot na ako ng nasa likod ko. Matatakotin kasi ito Nasa na tayo? Malapit na tayo sa dulo ng Luzon Island. Wow. Bali sa south, napuntahan din natin yung dulo ng Luzon, Sorsogon. Kaso hindi siya, buka na lang ng Sorsogon yung napuntahan natin. Yan. Yan yung, kitang-kita yung West Philippines may isla pa ba doon? Parang meron dong aninag ng Ayan, marami dito nagtitinda ng asin. Kasi dito, malapit lang sila sa dagat. Dito na rin sila nagre-refine ng asin, Maroquin Salt Refinery. So, dito yung mga traditional na paggawa ng asin. Dito nila ginagawa. Ayan, mostly dami nagtitinda dito ng mga nakasupot na asin. So, asahan niya, mura dito asin.
Busog na busog yung mata namin dito eh. Ang dami magagandang nakikita. Malapit na tayo dito oh. Sa Cape Lighthouse. Ayun kita na oh, tanaw na dito. Ayan, dito na yung entrance ng bukas ba ngayon to? Tingnan natin. Pasok tayo dito. Ayan. Cape Boheador Lighthouse. Baka walang parking dito. Medyo tirik yung dito. Bakit eh? Eto na oh. Bukas ba siya? Ayan. Ay, mga tao. May mga tao din pala. Ah. Saan ba yung Ay, dito pa lalakarin. Dito ata tayo magpa-park. Loading. Ay, pwede. Pwede pala. Natarik dito. Parang lang siya yung sa Tagaytay. People's in the Sky. Ayan. Saan kaya pwede mag-park dito? Dito na tayo mag-park. Ayan. Wala ata ditong nagmamanage ng Kasi parang pre-entrance lang eh. Ayan, nandito na tayo sa Cape Boheador Lighthouse. Ayan, kitang-kita dito yung West Philippine Sea oh. May mga nagkakayat pa dun sa Ito guys, tingnan niya. Ganda ng view dito. Ang Cape Boheador Lighthouse o mas kilala rin bilang Parola ng Burgos, isa sa mga pinakakilala at pinakamatandang parola sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa hilagang bahagi ng Luzon sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte. Ito ay tinayo noong panahon ng kolonyal na Espanyol. Unang sinindihan ng parola noong March 30, 1892 na idinisenyo ni Engineer Mahin First Keepers noong 1887 natapos sa ilalim ng pangangasiwa ni Engineer Guillermo Brockman. Mula sa tuktok ng Bahia de Nagpartian Hill, matatanaw ang malawak na tanawin ng West Philippine Sea na nagsilbing gabay sa mga barkong pumapasok sa hilagang bahagi ng Pilipinas na iniiwas sila sa mabatong baybayin ng Burgos. Bahagi ito sa plano ng pamahalang Espanyol noong 1857 na magtayo ng mga parola sa iba't ibang bahagi ng kapuluan upang gabayan ang mga barkong naglalayag sa karagatan ng Pilipinas. Nakyatin natin. Medyo matarik dito. Ayan, dumating na tayo dito sa loob ng lighthouse. Nakyatin natin dito. Ang parola ng Cape Boheador. Dinisign noong 1887. Bali, meron din sila ditong museum, mini museum. Yan, mga nakalagay yung mga lumang gamit nila. Kitang-kita rin dito yung mga yung overlooking ng West Philippine Sea. Mga memorabilia. Lumindol daw ng sunod-sunod na 3 beses kaya ngayon pinagbawal nila ang umakyat. Ingat kayo dito guys kasi if mahirap no maging kwento kayo. Puntahan na natin yung mga windmills after natin dito sa Cape Boheador Lighthouse. Dahan-dahan lang tayo sa pagbaba. Medyo matarik dito. Yung iba nilalakad. Mga motor at tricycle lang pala pwede dito. So kung may mga 4 wheels kayo, hanggang doon lang kayo sa baba. Kagaya lang din sa Tagaytay sa
People in the Sky, ganun din. Aakitin yung pataas. Pero dito allow yung motor tsaka tricycle. Sabi ni ating nagbabantay kanina, lately nagkalindol daw dito mga 3 beses. Kaya yung mga ibang daan dito may mga crack. Kaya pinagbabawal na rin yung mabibigat na sasakyan na umakyat doon hanggang sa may lighthouse. Tsaka ano na rin tag dito? Off limit na rin yung pinaka tower niya eh. Ngayon o, kitang-kita na yung mga windmills dito. Hindi ko alam kung same lang sila ng laki ng windmill sa Rizal eh. Pero ang alam ko ito yung unang windmills tinayo dito sa Pilipinas. Yan, tanaw na dito. Naglalakihang windmills ng Ilocos. Nandito na tayo sa Bangi, Ilocos Norte. Ayan, windmills. Liligaw na tayo dito sa kaliwa. Welcome to Tagipuro. Ayun oh. Ganda oh. Dagat na dagat. Welcome. Ayan, good morning. Nasa Baguio Windmills na tayo. Sobrang lakas ng hangin dito. Ito ang Bangi Windmills o kilala rin bilang Bangi Wind Farm ay ang pinakaunang windmills sa Southeast Asia. Matatagpuan ito sa bayan ng Bangi, Ilocos Norte. Nakahilera ito sa 9 kilometro na baybayin ng Bangi Bay. Sa pagitan ng bawat isa ay may distansya itong aabot sa 326 meters. Ang mga wind turbines naman nito ay may taas na 70 meters at ang blade naman nito ay may habang 41 meters. Kada isang wind turbine ay kaya mag-produce ng 1.65 megawatts na kuryente. Taong 2005 nang matapos ang paggawa sa 15 wind turbines nito at 2008 naman na magawa ang karagdagang 5 wind turbines. Ayan, pupunta na tayo dun sa last destination natin dito sa Ilocos Norte, yung Patapat Bridge. Bali 46 minutes yung layo niya dito, 31 kilometers pa yung tatakbuhin natin papunta dun. Nandito na tayo sa bayan ng Pagudpod. Picture tayo dito. Saan tayo? Sa bayan ng Pagudpod. Yan, Pagudpod, Ilocos Norte na tayo. Malapit na tayo sa parang mambon dito ah. Medyo malamig yung hangin ah. Ayan no, sarap ng hangin dito. Ayan na guys, malapit na tayo. Tingin ko ito na yun eh, sa may Patapat Bridge. Ayan no, medyo naulan lang doon no, maulap kasi eh. Tingin ko dito rin sila pupunta ata eh. Padadaan lang. Yun no, lakas ng ulan doon no. Kitang kita yung ulap. Ayan, ito na yun. Dito yung area na pinipicturean ng mga tao. Kaya papansin nyo yan no, ta-traffic. Sa pinakahilagang bahagi ng Luzon, sa bayan ng Pagudpod, Ilocos Norte, matatagpuan ang Patapat Viaduct o mas kilala bilang Patapat Bridge. Sinasabing ito ang pang-apat na pinakamahabang tulay sa Pilipinas na may habang 1.3 kilometers at may lapad na 9.32 meters. Ito ay itinayo noong October 1986 upang pagdugtungin ang Maharlika Highway mula Ilocos Region patungo sa Cagayan Valley. Dahil dito, naging mas mabilis at mas ligtas ang paglalakbay sa hilagang bahagi ng bansa. Ang tulay ay dumaraan sa paanan ng Cordillera Mountain Range.
At mula rito, matatanaw ang Pasaling Bay. Sa taas nitong 31 meter above sea level, ay makikita ang kahangahangang tanawin ng bughaw na karagatan sa isang panig at lunti ang kabundukan sa kabila. So ayan guys, puntahan muna natin yung dulo na itong Patapat Bridge. Ayan, good afternoon. Alas 3 ng tanghali. Nakabalik na tayo dito sa Luwag City. So, target natin na makapunta ng Baguio. Pero sa tingin ko, abutin na kami sa bandang La Union. Masyado na kasing madilim para umakyat ng Baguio. Ayan, update tayo. Nasa Paway na tayo ngayon. Ayan, meron na lang tayong 5 hours and 47 minutes bago mag Baguio City. So, daan lang tayo dito. Simbahan ng Santa Agustin Church. Yun ganda talaga ng simbahan na yun. So, update lang tayo. Nandito na tayo sa Bantay, Ilocos Sur. Yan, yung Bigan. Yung traffic pala dito pag maghapon. Hours pa tayong babiyahe. Ilang kilometers ba? 192 kilometers. Yung layo nito sa Pagudpod hanggang Baguio, 8 hours din yung biyahe. Parang Laguna to Baguio. Kaya ito yung parang trial run. Bago umuwi, 8 hours na biyahe. Bali 4 hours na kami biyahe. Plus 4 hours ulit na biyahe papuntang Baguio City. Tapos after ng Baguio, diretso na ulit sa bahay. 8 hours ulit yun. Bali 16 hours yung total na ng driving time mula Pagudpod hanggang Laguna. As of 5:30, nandito na kami sa palabas na kami ng Bantay, Ilocos Sur. Bali nag-stop muna kami para magsuot ng vest kasi requirement dito sa Ilocos na paggabi magsuot ng vest. Nag-gear na rin kami para mabawasan yung dalahin. Dire-diretso na tayo pa Baguio. Gagabihin tayo mga 9:30 na estimated dito sa Waze. Ayan, dadaan ulit tayo dito sa may tulay. Quirino Bridge yung tawagin. Ayan, Quirino Bridge. Ay, ito yung naputol. Oo, yan yung naputol. Ganda ng arko ng Ilocos Sur. Guys. Ay, ito pala yun. Wow. Ayan, nag-exit na tayo ng Ilocos Sur. Time check, 7:33 na. So, meron pa tayong 2 hours and a half na babiyahin. Ayan, update lang namin kayo sa biyahe namin. Medyo basa yung mga kalsada. Umulan kasi kanina ata. Buti na lang tila. Time check tayo, 8:16. Papasok na tayo dito sa may San Fernando Bypass. Ay, nasiraan natin sa yung truck. So, 8:80 na ng gabi. Papasok pa lang kami dito sa may San Fernando Bypass Road. So, hopefully may makuha kaming transient house dun sa Baguio. Kasi alas 10 na rin yung dating namin dun. Sana matuluyan kami. Paligo na tayo dito sa may Quirino Highway papuntang Baguio City. So sana okay yung daan doon. So ito yung first time na dadaan tayo dito. Kasi yung Canyon Road tsaka Marcos Highway
natry na namin yun papuntang Baguio City. Ngayon, itong Quirino Highway naman. Ayan, sana may mga kasabay kami. Kasi medyo worry kami kung baka madilim yung kalsada doon or maganda sana yung may mga kasabay. Ayan, dito yung sa bayan ng Bawang, oh. Bawang La Union. Maganda dito, may ilaw yung kalsada. Ayan, may ano siya, may ilaw. Kahit di ganun kalakas yung ilaw ng poste dito. Parang may runway dito. Kung i-compare natin sa kalsada, sa sa Marcos Highway, halos the same lang sila. Malaki yung kalsada, malapad. Ang pinagkaiba lang, medyo maganda yung kalsada dito. Kasi yung huling daan namin sa Marcos Highway, may mga part na may mga lubak. Hindi naman ganun kalubak, may mga part na lubak din. Kasi siguro gawa na rin ng mga dumadaang bus. Yan, mabibigat kasi yung mga yun Nagiging rin yung cost din ng pagkakarak ng mga kalsada. Yan, slow lang tayo dito. Takbong pogi, chill rides. Literal na chill. Hindi, kahit pa paano, may mga may mga reflector yung barrier dito sa gilid. Kaya kahit pa paano siya, visible. Kaya bubuntutan lang natin si Van na puti tsaka si Kuya. Hindi, medyo malayo pa kasi, parang Bukana pa lang to. So hindi pa natin napupuntahan yung buong kabuuan ng Ayan, based sa Google paanan pa lang tayo, paanan. Ayan guys, sobrang dilim dito. Tapos ilog na yung yung tabi mo. Pero kung so far naman, di naman siya ganun kahirap daanan. Medyo lang. Malaki lang yung iniikutan niya, pero hindi ganun ka taas baba. So guys, nasa na tayo? Sablan Benguet. 9:22 PM na. Ayan, may sementeryo pa tayo na daan. Yan, so far smooth naman yung akyat natin dito sa Benguet, sa Baguio. So hindi siya ganun ka-tarik. More on lang siya, yung paikot-ikot, pasigsag yun. Kaya hindi siya ganun ka-tarik yung mga akyatan niya. So madilim yung daan dito. Ilang minutes na lang ba tayo? 38 minutes. 19 kilometers from current location going to Baguio City. May sunog na may yung clutch o gulong. Iba na yan pag may amoy sampagita. Kaya possible sa kanila may sumabay kasi may mga upuan pa Ewan ko na lang sa amin kung may sasabay pa. Wala nang pupwestuhan dito sa motor Kasi sa may footboard ko may may lagayan na. Sa may top box meron na rin, nakapatong. Yung Milo, ang gas ko. Hindi ko na alam kung saan sisingit yung multo pag pag sumabay Ayan, may mga ilaw na. Ayan, wala na naman. Ayan, malapit na tayo. Kita na dito yung city ng Baguio. Ayan lights ng Baguio. Malapit na tayo. Tandahan kasi sa Baguio, lapit-lapit yung mga galaan, yung mga tourist destination nila dito. Meet lang kung may kung may motor ka, sariling sasakyan, ilang minutes lang yung yung pagitan. And advantage talaga yung may sasakyan ka, lalo't motor kasi hindi mo na kailangan pumila sa mga, kasi dito yung mga taxi may napila talaga sila. So minsan pagkakamalan mo na yun yung pila ng entrance dun sa may pasukan, pero hindi, minsan pila yun ng taxi. Ganun ka disiplinado rin yung mga tao dito sa Baguio. Ayan, nasa Baguio na tayo. Alas 10 na, mag-aalas 10 na. Maghahanap muna kami dito ng matutulugan. Then bukas gala. Yan, medyo nakakatakot lang dito sa may Baguio City, yung mga paahon, sobrang tarik. Lalo yung sa mga area ng transient house, yung mga bahayan. Grabe yung sobrang tarik ng mga dito, pasulong, yung mga paakyat. Kaya ang gagaling ng mga dito, yung mga driver, mga sanay na Ayun Welcome to the summer capital city of Baguio. Ayan, good morning.
Hi vlogs, welcome to guys. Nakaka-check out na kami sa nakuha namin transient house. Bali mga 11, almost 11 na rin kami nakapag-check-in. Buti nakahanap tayo ng tutuluyan kagabi. Almost yung mga transient house na ngayon tsaka mga inn, puro overbook talaga, fully book. Kahit hanggang ngayon fully book. Balak namin ngayong magstay pa kami ngayong isang gabi. Buti nakahanap kami ngayon ng isa pang transient. Medyo may kamahalan na ngayon kasi Christmas ngayon, Christmas rate. Ayan, pupunta muna kami ngayong SM Baguio para maghintay muna kasi alas 2 pa yung check-in namin sa panibagong transient na titigilan namin ngayong gabi. Yan, kasi mabibitin kasi kami ngayon kung didiretso uwi na kami. Parang natulog lang kami sa Baguio. So, ayan. May sapat pa naman budget kaya ayan. Pinili na lang namin na isa pang araw dito sa Baguio City. O yan, nandito kami ngayon sa Burnham Park. Yan. Ayan, pupuntahan natin yung mga bike dito, tsaka yung sa yung sa BB ba yun? Yung sa bangka. So ayan, good morning guys. Ngayon ay December 28. Pasado alas 6 ng umaga. So kami ngayon ay uuwi na ngayong araw. At bababa na kami ng Baguio. Bali 8 hours yung biyahe namin ngayon. 8 hours or more. Sana hindi maulan sa Metro Manila o sa South Luzon. Kasi based dun sa napanood naming balita, nag-uulan dun sa sa South Luzon. So hopefully hindi tayo abutin ng ulan doon or sana walang baha na madaanan. So ayan, pababa na kami. So ang dadaanan namin ay Canyon Road. So sana hindi ganun ka-traffic din pababa. Kasi alam ko mga gantong araw uwian na rin ng mga tao. Bababa na rin sila sa Baguio. Inagahan na rin namin para pag uwi namin mga bandang hapon na rin kami makadating sa Laguna. So hello guys, nandito tayo sa Canyon Road. Tandaan natin ngayon ay Canyon Road. So hopefully wala namang mga problema sa daan na dadaanan, Then makikita natin dito yung kabundukan, Napakaganda. Kung hindi naman nag-uulan, napakagandang daanan nito. Kasi kitang-kita mo dito yung kabundukan Kabundukan ng Cordillera. Tapos ito yung ata to, malapit na tayo sa Lion's Head. Lion's Head. Parang under construction na. Ayan. Ngayon ang Lion's Head parang ginagawa ata. Ayan, may mga bakal-bakal. Ang dami pa rin turista. Pero pansin ko medyo na dito, nawawala na yung mga puno-puno sa gilid. Parang nagkamera na dito ng landslide. Gawa ng sunod-sunod na pag-ulan So ayan guys, tingnan nyo, napakaganda. Pag titingnan nyo ng malapitan dito. Ilang araw na punong-puno ng paglalakbay, iba't ibang lugar na aming napuntahan. Napagod man kami sa mahabang biyahe, ay hindi nito matutumbasan ang magagandang karanasan na aming naramdaman. Kaya kung umabot ka man sa dulo ng video na ito, ay maraming salamat sa iyo. Kami, ang 2 Explorers, na nagsasabi, tara, libutin natin ang Pilipinas. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Salamat sa pagsama at pananood. Baboom! Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left
is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high.